Hi, magandang hapon, tanghali, umaga o gabi sa inyong lahat. This is Thinking Pinoy. Nagbabike po ako at pag-usapan po natin yung tungkol sa mga pangyayari sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa Senado. So hindi na po ako makakapaghintay na sa bahay sana, pero habang ito nagbabike ay gusto kong pag-usapan po natin yung mga 13 hudas na senador sa Pilipinas. Viral ho, yun palagi pong pinag-uusapan. Ano na po bang nangyari dyan sa Pilipinas po? Kasi po nandito ako sa Canada at siyempre yung ang title, yung ang YouTube channel ko ay Thinking Pinoy First. So Pinoy first pa rin yung kasi yung dyan po tayo sinilang, dyan po tayo lumaki ng mga ilang 4 na dekada ay nandyan po tayo. So concerned pa rin po tayo sa pangyayari dyan sa Pinas. So yan pong 13 mga hayop na senador na yan, talagang panggulos dyan po sa Senado, sa lalong-lalo na po sa Pilipinas. 13 Judas, pero hindi ba si Judas po, alam naman natin siya yung labing tatlo, pinagkanulo lang niya si Jesus Christ. Pero itong 13 na Judas, hindi lang yung sambayan ng Pilipino ang kanilang pinagkakanulo, di ba? Kasi nga wala silang sense of shame, wala na silang pagpapahalaga sa kababayan o sa Pilipinas, kundi self-interest. Wala po silang kahiyan. Yan po, maraming pong nagsasabi, mga scientists, political scientists, mga lawyers, mga talagang grabe po ang pangyari ngayon dyan sa Senado. Binaboy na po ng 13 senador na to, na kung saan po lahat naman po sa kanila, karamihan ay may mga kaso, di ho ba? Sila yung mga maraming kaso sa kanila, nagkataon na kaya sila kampi-kampi. Kasi nga dahil self-interest lang, or yung para sa pamilya nila, hindi po para sa bayan natin ng iniisip nila. Kaya mga dapat talaga, marami na nagsasabi walang silbi ang Senado. Pero ganun pa man, iyan po ang ating sistema ng gobyerno, na dapat may Senado. So dapat lang na matanggal siguro mga karamihan dyan ng mga senador, lalong-lalo na yung nasa sa Senate majority, na nagkataon na mga Judas bawat isa sa kanila. 13 po na Judas yan, hindi po yung apostoles ni Jesus Christ, isa lang sila, yung 13. Pero dyan sa atin talagang 13 Judas. Inuhudas nila ang mga Pilipino, inuhudas nila ang ating sambayanang Pilipino, dahil nga pansarili lang nila. So dapat magkaroon ng bagong majority sana. So kailangan yung bawat Pilipino dyan, mga lalong-lalo na yung mga millennial, Gen Z, yung mga kabataan, dapat pumunta kayo sa Senado at manawagan po kayo doon. Dapat kasi itong si Cayetano mag-resign na kusa kaso hindi niya gagawin yun, dahil in the first place, kaya nga pumunta yan si Bato para sa 13, para lang bumoto. Ang Batong yan, ang gagong senador na yan, si Bato. Akala mo siga-siga nung panahon ni Duterte, matapang, pero kandara pa, babae na nga lang yung tutugi sa kanya, tumakbo pa. Walang hiya talaga yan. At ganun na rin yung mga of course, una yan si Cayetano. Siya siguro yung nag-isip dyan kung paano pumunta yang si Bato sa Senado para makaboto, para
para sa pansarili niya siya ay magiging speaker. Saka yung marami, di ho ba, yung pagtakas din niya, yung si Robin Hood na idol natin dati, pero tanginang yung gagom naman pala yung senador niyan, talagang siya pang kumupkop kung naalala ko tuloy yung talagang ano yan, ano ba to, yung traitor. Naalala ko yung panahon na sinampal niya or sinuntok niya si Sampal ata yung ngayon ay congressman na si Gomez. Nung panahong yun ay sinampal niya ng pag-traitor si Gomez noon, nung mga pinag-aawayan pa nila noon yung si Chris Aquino ata yon. Ayun, traitor talaga dahil sinampal niya ng walang pahintulot or hindi alam ni Richard Gomez, di ba? So sadyang nung talaga traitor na yan dahil pa-traitor yan. At sa ngayon ay naturukan na rin ng DNA. So yun nga, talagang katawa-tawa po yung Senado natin ngayon. Kasi bawat member sa kanila mayroong problema sa pagnanakaw sa bayan or tungkol sa kanilang business o tungkol sa mga anak nila. Hindi ba nandyan lahat sa flood control, anomalies, alam nyo na po kung sino-sino mga senador na yan na nasa mayorya ngayon. Kaya gusto nilang magkubli sa pader o sa laylayan ni Cayetano. Pero sana panawagan natin kay BBM, hindi naman siya kundi yung sa ombudsman o Sandigan-Bayan, pero Marcos loyals tayo, pero po BBM naman kailangan mo namang still hand or ipakita mo naman yung pagka-Ilocano natin dyan, na matatapang naman ng mga Ilocano. Oo, okay naman yung mabait, pero kailangan din po natin yun lang, may pagkukulang din si PBBM. Politika po yan, kailangan may kamay ka dyan. So ano pang inihintay mo naman? Ipakulong na si Estrada, si Villanueva, si Coscudero, Marcoleta, lahat yun na may kaso Tapos yung mga Villar namang dalawa, mayroon namang yung pamilya nila pinoprotektahan nila, kaya sila pumunta dyan At halos lahat may kaso dyan yung mga Cayetano, Kawatano, mga kalukuhan yan, mga ginagamit ang lalong-lalo yung speaker na yan, ginagamit niya yung Diyos. Anak ng tipaklong, saan ka nakakita ng akala mo siya ay ambassador may mga nagsasabi ambassador daw siya ni Jesus Christ. Imposiblihan niya, Satanas ang pag-iisip So baka Jesus Christ na nagpapanggap yan, pero ang totoo Satanas yan. Yung 13 yan na nasa mayorya ngayon ay mga Satanas. Kung hindi man sila Satanas, baka anak sila ni Satanas, ni Lucifer, ng Diablo. Mga Diablo mga yan mga pag-iisip nila Kaya naman sana sa mga 2020 na election po, wag nang iboto yung mga re-electionist dyan. Maraming re-electionist dyan, wag nyo na pong iboto sila. Ano nyo na sila yung ilista nyo na po yung na dapat na hindi na siya iboto nyo po. Dami pong magagaling naman dyan, mga alam nating magagaling dyan na ng mga senador na pwedeng iboto, sina Dilima, Jokno, General Torre kung tatakbo, si Trillanes, ilan si Jose Castro, si Commodore Tariela, si Doro Gibo. Yun lang ang naisip ko na pero kayo na pong bahala kung sana pipiliin nyo na yung hindi katulad ng mga karamihan dyan sa 13 mayorya na senador. Hindi lang magnanakaw yan, ay walang talagang ginagawa kundi pansarili or pamilya lang yung ginagawa nila. Sila po yung yumayaman lalo. Kaya nga ang mga mahirap dyan sa atin
lalong lalo pong naghihirap eh. Ayan, kaya panahon na po sana napalitan nyo sila. Lalo na yung mga dynasty, hindi naman lahat ng dynasty ay hindi gumagawa ng mabuti. So, pero karamihan sa kanila dynasty ang isa sa nagpapahirap sa politika natin. Kaya nga mga politiko, gustong-gusto nila yung mahirap na lalong umihirap or steady lang na mahirap para pag election or campaign period na ay doon sila magbibigay sa inyo kung ano-anong ayuda, insentibo, pera man o ano. Dahil nga tayo kasing Pilipino, pag may tumutulong sa atin, di ho ba binabayaran natin or ibinabalik natin sa kanila yung magandang ginawa sa atin, especially during election. Kaya yun, yung mga ganyang klaseng politiko ay dapat hindi na po iboto, dahil imbes na buong Pilipinas, lalong-lalo mahirap ay ginagawa nila ng paraan para umangat man lang ang buhay, kumain ng 3 beses sa isang araw, mapasuportahan yung kanilang mga anak para makapag-aral. Kasi kung yung maliit na pamilya o yung mahirap ay merong isa man lang o dalawa na nagtatrabaho, angat buhay. Pero yung karamihan dyan, di nila tinutulungan. Kaya dapat talaga yung mga mahirap ay puntahan ng mga politiko kung saan nasa liblib na lugar para doon nila kunin yung mga tingnan yung kalagayan nila, para bigyan sila ng dapat libreng bahay na yan lahat, lalong-lalo edukasyon ng mga anak nila. Pero hindi po eh. Pumupunta lang sa inyo ang mga politiko sa mga mahirap pag during election. So every 3 years, every 6 years, di ba? So hindi yung consistent na may tulong sana ang ginagawa, pero hindi. Kung kailan lang kayo gustong gamitin, saka lang kayo bibiyayaan. So ganyan po yung mga politiko. Sila lang yung umaangat, pamilya nila at saka yung mga kakutsaba o yung mga kaibigan, yung mga supporters nila ng dynasty nga. So sila lang. So yun po, baguhin na ang sistema ng mga politikong yan. Tanggalin na sila sa susunod na election po. Yan po ang dapat na gawin niyo. Ipanawagan po natin, lalong-lalo na po tayo na nasa social media. Ako po nagbago lang, kahit matanda na ako or walang alam sa ganito, pero sa mga ganitong mga YouTube, pero gumawa ako ng sarili ko para man lang makatulong, kung may manood ng isa o dalawa at masabi niya sa mga kaibigan niya, kamag-anak o kakilala niya na dapat ganun yung gagawin natin. Wag na may isang YouTuber na talagang concern sa Pilipinas pa rin, kasi nga ang aking pong yung YouTube channel ay Think Pinoy First. So una sa lahat, Pinoy First. Baka sabihin nyo naman, nasa Canada ka ba? Ano bang naitutulong mo sa Pilipinas? Meron pa rin po lahat po mga OFW o nasa ibang bansa na nagre-remit. Di ho ba? Nagre-remit kami, nagpapadala sa mga kamag-anak ng pera. Kami pa rin ay tumutulong dyan sa Pilipinas dahil may our remittances, yung mga pagpapadala lang namin. At hindi lang yan, maraming mga Filipino stores dito or mga food from the Philippines binibili namin. Di ba? Nakakatulong pa rin kami, kaya hindi nyo pwedeng sabihin nasa Canada ka wala kang ginagawa. Mayroon pa rin po. Dahil bumibili kami mga food items or mga Filipino foods, plus nagpapadala kami ng regular monthly ako monthly nagpapadala sa pamilya ko. Di ba? May mga naitutulong kami, kaya
Kung walang makapagsabi na kahit nasa bang bansa ka hindi ka makakatulong. Lahat po tayo ay nakakatulong. Lahat po kami nakakatulong pa rin dyan sa Pilipinas. Dahil ganun naman ang Pilipino, di ba, nagtutulungan. Nagbibigay kasi maganda naman po yung magbigay ka, di ba, kung mayroon. So, yun po, yung sentimiento ko na habang nagbabike, hindi na kailangan pang sa bahay ako mag-vlog. Ito po, yung ginagawa ko, pa-bike-bike. Tapos pagdating sa bahay ay treadmill. Kasi nga may edad na po tayo. Pag may edad, kailangan po natin ng exercise. Kasi nga dito po naman sa Canada, di ba? Bibira kang tawag nung papawisan. So lalong-lalo na pag winter. Ngayon ay medyo spring na. So pa summer, so kailangan namang lumabas ka, kailangan mo ng hangin na fresh. Yung gano'n po, yung habang nagbabike na although this is a electronic bike, pero hindi ko ginagamit para yung pagpedal ko ay yung aking mga paa, aking mga binti ay nag-exercise. So balik po tayo sa 13. So mga hudas po yan. At least yung mayroon tayong minority 11 members block. At panalangin natin na at panawagan na una, mag-resign na yang si Cayetano, although sa aking pansarili na pag-iisip ay hindi yan, dahil kapit tuko yan, dahil dynasty yan eh. Karamihan kasi ng dynasty, kapit tuko po sa pwesto. Kaya although may chance siguro kung civil society almost 80-90% ba yung ayaw na sa kanya, pero yun nga, ganun pa man, at least may 1% to 2% na chance. Plus sana makulong na yung mga dyan nasa mayorya, or ibalik nila. Pwedeng yung mga hindi naman ibalik, sabi ng ombudsman, ibalik nila yung mga ninakaw. I don't know how law or the constitution na kung paano ba yan, hindi ko alam kung na pwede silang ma-absuelto or ano, ibalik nila at mag-join sila sa minority para maging majority at mapalitan na si Cayetano. Kasi naman talagang si Cayetano self-interest yan, at saka hindi lang self-interest yan, may pro-protectahan si Duterte, si Sara, sabihin na lang natin. Alam naman natin yan, given na yan, lalong-lalo na yung mga Duterte block, di ba? Given na yan. So kasi akala nila mananalo pa si Sara. Fuck it. Kabubuhan ng mga Pinoy dyan, sabihin ko sa inyo, kung hindi naman, let's just assume na may 30%, ay nasan yung 70%. Joint forces po kayo lahat, anumang kulay nyo, pink, yellow, green, black, basta labanan nyo po yung green minded. Putang inang yang hindi si Sarah sinabi ko, putang inang itong ano ba yun, amoy. Yun, putang inang amoy. So yun, parang ano lang naman, parang first time ko ata magputang ina, dahil bawal yung pag marinig yung anak ko, di ba? So yun po, so yung 13 udas na yan, panalangin natin na makulong yung mga dapat ikulong yan, bumalimbing ulit yung dapat bumalimbing, at magkaroon po ng bagong leadership, bagong speaker ng Senado, at para po matuloy-tuloy po yung impeachment trial, at makagawa sila ng mga magagandang batas para sa bayan, lalong-lalo na po sa mga mahirap. So ito po ay dumating na po ako sa bahay. So yun po, panalangin natin na magkaroon ng bagong senadong majority, speaker, at 1% na kung sana i-force nyo na mag-resign si Cayetano, although hindi naman mangyari. At sa susunod pong election, lalo na sa 2028, wag na pong iboto yung mga re-electionist dyan, karamihan dyan, at bumoto po kayo talaga yung para sa tao, para sa bayan, para sa bagong Pilipinas. Ito po ang inyong Thinking Pinoy First channel. Sana po ay like, subscribe, and share po dito sa Thinking Pinoy First.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Mabuhay po tayong lahat. God bless to all. Salamat po. Bye.